Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Matagal na rin mula nang huli ako nagpadala ng sulat dito. Pero pakiramdam ko, kailangan kong ibahagi ang kwentong ito. Baka sakaling may makapagpayo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Baka sakaling may makapagpatunay na hindi ako nag-iisa. Ako nga pala si Miguel. Dati akong kasamahan ni Ben sa isang news outlet dito sa Maynila. Si Ben, matalino, ambisyoso at walang kinakatakutan. Kaya siguro siya napunta sa sitwasyong ito. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon. Nabanggit ni Ben sa amin na may natanggap siyang kwento tungkol sa isang kakaibang komunidad sa Capiz. Isang komunidad na umano'y tirahan ng mga aswang. Una, hindi namin siya pinaniniwalaan. Alam niyo naman maraming kwento tungkol sa aswang sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Pero karamihan doon kwento-kwento lang. Pero si Ben iba. Seryoso siya. Sabi niya may mga dokumento siyang nakita. Mga lumang record na nagpapatunay na may katotohanan ng mga alamat. May mga saksing nagkwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari, mga pagkamatay na hindi maipaliwanag, at ang mga nilalang na naghahari sa dilim. Hindi ko siya sinuportahan noong una. Sabi ko, Ben, delikado yan. Baka mapahamak ka lang. Mag-focus ka na lang sa mga current events dito sa Maynila. Pero matigas ang ulo ng kaibigan ko. Determinado siyang alamin ang katotohanan. Kaya ayon, isang araw, nagpaalam siya sa amin. Pupunta daw siya ng Capiz para mag-imbestiga. Sinubukan ko siyang pigilan, pero wala akong nagawa. Sabi niya, Miguel, ito ang pagkakataon ko. Makakagawa ako ng malaking impact. Matutuklasan ko ang katotohanan. Noong una, regular pa kaming nag-uusap ni Ben. Kunikwento niya sa akin ng mga karanasan niya sa Capiz. Sabi niya napakaganda raw ng lugar. Tahimik, payapa at puno ng kasaysayan. Mababait din daw ang mga tao. Pero may kakaiba raw sa hangin. Parang may itinatago sila. Sabi niya nakatira daw siya sa isang maliit na bayan sa labas ng Capiz City. Nakilala raw niya ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Ising. Si Aling Ising daw ang kanyang source ng information. Kwento raw ni Aling Ising, matagal na raw may mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Hindi raw sila basta-basta nagpapakita. Pero alam daw ng mga matatanda kung sino sila. Miguel, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Sabi ni Ben sa akin isang araw. Pero pakiramdam ko, malapit na akong makahanap ng ebidensya. May mga kakaibang pangyayari na akong nakikita. May mga taong nagtatago ng mga lihim. Kinabahan ako sa sinabi ni Ben. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka Ben. Baka mapahamak ka lang dyan. Huwag kang mag-alala, sagot niya. Kaya ko to. Basta suportahan mo ko. Ilang linggo ang lumipas. Hindi na masyadong dumalas ang pag-uusap namin ni Ben. Kapag tinatawagan ko siya, madalas siyang hindi sumasagot. Kapag nagte-text ako, matagal siya bago mag-reply. Isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, boses ni Ben ang narinig ko. Pero iba ang tono ng boses niya. Parang nakakatakot, parang nagmamadali. Miguel, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Nasa peligro ako. Natuklasan ko ang totoo. Totoo ang mga aswang at galit sila. Gusto nila akong patayin. Kinilabutan ako sa sinabi ni Ben. Ben, anong nangyayari? Nasaan ka? Hindi ko pwedeng sabihin. Basta maniwala ka sa akin.
Totoo ang lahat. Mag-ingat ka rin. Baka pati ikaw ay madamay. Ben, ano ba ang dapat kong gawin? Hanapin mo si Aling Ising. Alam niya ang lahat. Sabihin mo, ako ang nagpadala sa'yo. Magtiwala ka sa kanya. Pagkatapos naputol ang tawag. Sinubukan ko siyang tawagan ulit pero hindi na siya sumasagot. Nag-text ako pero walang reply. Kinabahan ako. Alam kong seryoso ang sitwasyon. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nag-leave ako sa trabaho at nag-book ng flight papuntang Capiz. Pagdating ko sa Capiz, agad kong hinanap si Aling Ising. Hindi naging madali dahil hindi naman siya kilala sa buong Capiz City. Pero sa tulong ng isang tricycle driver, nahanap ko rin ang bahay niya sa isang liblib na barangay. Maliit lang ang bahay ni Aling Ising. Gawa sa kahoy at pawid, pero malinis at maayos. Pagkakita ko sa kanya, kinabahan ako. May kakaibang oras sa kanya na parang may itinatago. Ikaw po ba si Aling Ising? Tanong ko. Tumango siya. Ikaw ba si Miguel? Si Ben ba ang nagpadala sa'yo? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Alam ko ang lahat, sagot niya. Umupo ka. May kukwento ako sa'yo. Umupo ako sa harap ni Aling Ising. Nagsimula siyang magkwento. Kinilabutan ako sa mga narinig ko. Ayon kay Aling Ising, matagal na raw may mga aswang na naninirahan sa Capiz. Hindi sila basta-basta nagpapakita, pero alam daw ng mga matatanda kung sino sila. Sabi niya, hindi lahat ng aswang ay masama. May mga aswang daw na hindi nanginginain ng tao. Sila raw ay mga tagapangalaga ng kalikasan. Pero may mga aswang din daw na masama. Sila raw ang mga nanginginain ng tao at nagdudulot ng sakit at kamatayan. Sabi ni Aling Ising, ang komunidad ng mga aswang sa Capiz ay nahahati sa dalawang grupo. Ang mga tagapagbantay at ang mga mangangain. Ang mga tagapagbantay ay ang mga aswang na hindi nanginginain ng tao. Sila raw ay mga tagapangalaga ng kalikasan at nagbabantay sa balanse ng mundo. Ang mga manginginain naman ay ang mga aswang na nanginginain ng tao. Sila raw ay mga masasamang nilalang na nagdudulot ng sakit at kamatayan. Sabi ni Aling Ising, si Ben daw ay nakatuklas ng isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Natuklasan daw ni Ben na ang mga mangangain ay nagpaplano ng isang malaking atake sa mga tao. Gusto raw nilang sakupin ang buong Capiz at gawing alipin ng mga tao. Kaya galit sa kanya ang mga aswang. Sabi ni Aling Ising, gusto nilang patahimikin siya. Gusto nilang pigilan siya na isiwalat ang kanilang plano. Nasaan po si Ben? Tanong ko. Ano pong nangyari sa kanya? Umiling si Aling Ising. Hindi ko alam. Huling balita ko, tinutugis siya ng mga aswang. Nagtatago siya, pero hindi ko alam kung saan. Kailangan ko siyang hanapin. Sabi ko. Delikado, sagot ni Aling Ising. Kung hahanapin mo siya, baka mapahamak ka rin. Hindi ako pwedeng umalis na hindi ko siya nakikita. Sabi ko. Kaibigan ko siya. Kailangan ko siyang tulungan. Bumuntong hininga si Aling Ising. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Pero kailangan mong maging handa. Maraming panganib ang naghihintay sa'yo. Tinulungan ako ni Aling Ising sa paghahanap kay Ben. Itinuro niya sa akin ang mga lugar kung saan maaaring nagtatago si Ben. Binigyan niya ako ng mga amulet at mga dasal na makakatulong daw sa akin laban sa mga aswang. Sa mga sumunod na araw, naglibot ako sa buong Capiz. Pumunta ako sa mga liblib na barangay, mga masukal na kagubatan, at mga madidilim na kuweba. Nagtanong ako sa mga tao kung nakita nila si Ben,
pero karamihan sa kanila ay natatakot magsalita. Isang gabi habang naglalakad ako sa isang kalsada, may nakita akong kakaibang anino. Malaki, maitim at may pakpak. Tumalon ito mula sa isang puno at lumipad patungo sa isang bahay. Kinilabutan ako. Alam kong aswang yon. Sinundan ko ang anino. Nakita ko itong pumasok sa isang bahay. Tahimik akong lumapit sa bahay. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao. Nakaupo sila sa isang bilog. Sa gitna nila, may isang malaking kaldero. Parang may niluluto sila. Nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko si Ben. Nakatali siya sa isang upuan, mukhang takot na takot. Alam kong kailangan ko siyang iligtas. Pero paano? Marami sila at mukhang handa silang pumatay. Kinuha ko ang amulet na binigay sa akin ni Aling Ising. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Nagdasal ako. Pagkatapos kumatok ako sa pinto. "Sino yan?" "May itatanong lang po ako," sagot ko. Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa akin. Mukha siyang masama. Mapula ang mga mata. Matulis ang mga kuko. Alam kong aswang siya. "Anong kailangan mo?" tanong niya. "Hinahanap ko po ang kaibigan ko," sagot ko. "Nakita niyo po ba siya?" "Sino ang kaibigan mo?" Si Ben po. Isa po siyang journalist." Ngumiti ang matandang lalaki. "Hindi ko siya kilala. Umalis ka na. Wala kang makikita dito." "Alam kong nandito siya," sabi ko. "Nakita ko siya. Pakawalan niyo siya." Tumawa ang matandang lalaki. "Hindi mo ba alam kung sino kami? Kami ang mga aswang at hindi namin siya pakakawalan. Kung hindi niyo siya pakakawalan, mapipilitan akong gumamit ng dahas." Sabi ko. "Subukan mo," sagot ng matandang lalaki. Kinuha ko ang isang kahoy na krusipilyo na binigay ni Aling Ising at itinusok sa matanda. Sumigaw ito sa sakit. "Mga kapatid, tulungan niyo ako," sigaw ng matandang lalaki. Lumabas ang iba pang mga aswang mula sa bahay. Sinugod nila ako. Nagdasal ako at inulit-ulit ang mga dasal na itinuro ni Aling Ising. Kinailangan kong gamitin ang kahoy na krusipilyo upang mapatalsik ang mga aswang. Kahit natatakot ako, alam kong kailangan kong iligtas si Ben. Nagkaroon ng matinding labanan. Gumamit ako ng mga amulet at mga dasal para labanan ng mga aswang. Sa awa ng Diyos, nagawa kong makapasok sa bahay. Nakita ko si Ben. Nakatali pa rin siya sa upuan. Dali-dali ko siyang kinalagan. "Miguel, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. "Ililigtas kita," sagot ko. "Delikado dito," sabi niya. "Umalis na tayo." Kinuha ko ang kamay ni Ben at tumakbo kami palabas ng bahay. Tinugis kami ng mga aswang. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa kalsada. Sumakay kami sa isang tricycle at umalis kami sa lugar na yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, bumalik kami ni Ben sa Maynila. Kunento namin ang lahat sa aming boss, pero hindi siya naniwala sa amin. Sabi niya gawa-gawa lang daw namin ang lahat. Pero hindi kami nagpatinag. Isinulat namin ang aming kwento. Inilathala namin ito sa aming news outlet. Naging viral ang aming kwento. Maraming tao ang naniwala sa amin. Pero marami ring hindi. Pero hindi na mahalaga sa amin kung may maniniwala o wala. Ang mahalaga na iligtas namin ang aming buhay at naisiwalat namin ang katotohanan tungkol sa mga aswang ng Capiz. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagbago ang buhay ko pati na rin ang kay Ben. Hindi na kami kagaya ng dati. Mas naging maingat kami sa aming mga desisyon.
Mas naging mapagmatsyag kami sa aming paligid. Si Ben hindi na siya bumalik sa Capiz. Trauma na raw siya. Pero ako, hindi ko makakalimutan ang mga nangyari. Parang lagi kong nakikita ang mga mukha ng aswang. Parang lagi kong naririnig ang mga sigaw nila. Kaya nandito ako ngayon. Ibinabahagi ko ang kwentong ito sa inyo para malaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Na may mga nilalang na nagtatago sa dilim. Pero hindi ako sigurado kung iyon lang ang dahilan. May isa pa akong iniisip. Simula nang bumalik kami galing Capiz, napapansin ko kay Ben may mga pagbabago sa kanya. Madalas siyang wala sa sarili. Madalas siyang nag-iisa. At parang nagiging katulad siya ng mga aswang. Hindi ko maintindihan. Baka guni-guni ka lang ito. Pero hindi ako mapalagay. Minsan nakita ko siyang kumakain ng hilaw na karne. Sabi niya mas masarap daw yon. Minsan nakita ko siya nakatingin sa buwan. Parang may kausap siya. At kamakailan lang nakita ko siya na may sugat sa kanyang likod. Parang kagat. Tinanong ko siya kung ano yon. Sabi niya napaso lang daw siya. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. Natatakot ako. Natatakot ako para kay Ben. Natatakot ako para sa sarili ko. Mga tagapakinig, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang sabihin sa kanya mga napapansin ko? Dapat ko ba siyang ipasuri sa doktor? O dapat ko ba siyang iwasan? Hindi ko alam. Nalilito ako. Natatakot ako. Sana matulungan niyo ako. Maraming salamat. Naghihintay ng payo. Miguel.